Energy FM. Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, napakayaman. Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby! Yes, kamusta Good morning, naman? Spider-Man. Yan, kinikilig naman ako. Gusto mo ba yung Spider-Man na yan? Yes, sa Spider-Man, di ba? Tobey Maguire yan nga pala. Oo. Logan Ayaw mo Tobey nung Maguire. Ayoko kay Andrew Garfield at kay Tom Holland, okay? Oo. Grabe ka naman kito. Hindi naman ayaw. Hindi naman ayaw. Kasi syempre, bitter kasi ako. Pinalitan nila yung idol ko eh. Okay. Ganun yun. Pero mahal na mahal ko silang tatlo, di ba? Oo, tama yan. Let's love each other. Lindsay, kamusta ka naman? Ito, aligaga. Ang hirap talaga no, baby Toby, kapag hindi ka nakapagbaon. Ewan ko, yung tipong hindi ka nakapag-prepare talaga. So hindi ka pa na kumakain ngayon? Hindi pa ako mamainit na sana whatever. Sinabi mo sa akin. Ay, wow! Sobrang naman ito. Sana sinabi mo sa akin. Oo. Tapos, ikaw lang magbabayad. Orderan lang kita. Oo, para, alam mo yun, ikaw na ngayon nag-isip. Siyempre, ako naman yung magbabayad. Siyempre, alam naman ikaw lahat, it's diba? a team effort, di ba? Tama ka dyan. Salamat, Ganun talaga dapat, di ba? Pero totoo kasi kapag halimbawa, hindi ka nakapag-prepare, parang mauubos talaga yung oras mo, kakaisip kung ano ba talaga. Pero kanina naman, ang aga mo namang magising. Oo. Tapos, bakit hindi ka nakapag-prepare? Hindi, ang dami kong ginawa pa bago yun. Okay. Sige. Kaya naman pala, busy naman pala ang lola nyo. Ay, naku, grabe. Oo, kasi syempre, busy yan. Meron ng tinatayo yan na negosyo. Ay, mag-o-open na pala sila. Actually, nakatayo na pala. Nakatayo na. Oo, nakakaloka. Ay, congratulations. Ay, maraming salamat po. Baka naman pag mayaman ka na, kalimutan mo ako, ha? Sana nga, no. Sana kalimutan mo ako, ganun. Salamat, ha? Hindi, ibig ko sabihin, sana nga, yumaman. Yumaman. Pero hindi ko naman, ikaw ba goal mong yumaman sa buhay? Ay, oo naman. Kada taon yun ang hinihiling ko sa kada matapos yung taon, ha? Gusto ko yumaman ako. Mas mayaman ako, nung nakaraang taon. Mas yumaman ako. Well, so far, medyo yumayaman naman ako kaysa last year, no? So, in ayun. fairness naman. So, congratulations sa sarili ko, no? Next year ulit. Oo. Dapat pa-improve ng pa-improve. Yes, tama ka dyan. So anyway, DJ Lindsay, mabalik na tayo doon sa ating message sender, no? Hoy! Kanina kasi, no, may nag-send sa akin. Ang tagal niya daw hinintay yung babaeng yun. Okay. Kaso, pinagpalit kagad siya. 4 months lang ang tinagal nila sa relasyon. Ay, pero 1 taon siyang naghintay. Ay, ang saklap naman nun, BM. Oo, ang sakit, no? So ngayon, DJ Lindsay, ang tanong ko naman sa'yo, ikaw ba, naghintay ka na rin ba? Or meron kang pinaghintay na tao? Oo, naghintay na ako at yung pinaghintay, wala. Wala? Wala naman ako. Ay, napakabait naman. Hindi, di ba nga, sabi ko sa'yo, kapag gusto ko. Pag ayaw ko. Ayaw mo. Oo, hindi na tatagal pa yan. So ngayon, naghintay ka, no? Oo. So gaano ka katagal naghintay? Mga 1 taon. 1 taon din? Oo. Uy, ano yung ginagawa mo noon? Parang ano yung way para ma-secure mo na sa akin pa to. Maghihintay lang ako dito. Wala, naghintay lang talaga ako. Ang ending, hindi naman naging kami. Nakakalungkot naman. Nakakalungkot talaga. Kasi syempre pag naghihintay ka, hindi mo alam kung matatalo ka ba or mananalo ka na. Kasi yun nga, waiting game yan. And dapat gusto mo na naghihintay ka, hindi yun napipilitan ka lang na naghihintay ka. Kasi ginagawa mo yun out of love out of, hoping na sana maging kayo in the future, ganyan. Kaso hindi. Pero masaya na ako ngayon. Kaya, tama naman. Napag-uusapan lang yung past. So ngayon, since nakapaghintay ka na pala, ako kasi hindi ko pa na yun eh. Hindi ko pa nagagawa yun, maghintay ng napakahabang panahon. Seryoso ba? Siguro paghihintay ko lang 3 months. Ligaw. Pinakamatagal na ligaw. 3 months. Oh, ayun. Diba? Matagal na rin yung 3 months, ha? Well, matagal-tagal na rin naman talaga yun. Oo, kahit pa paano. Kumpara naman yun sa 1 taon na paghihintay, di ba? So parang
wala pa lang yun. Kumbaga katiting pa lang yun ng nagawa mo para sa kanya. Oo. So yung kasi para sa akin, hindi ko pa siya alam kung ano yung feeling, naghihintay ka ng isang buong taon. Anong ginagawa mo nun? Nakipag-usap ka rin ba nun sa iba? Hindi talaga? Kasi siya lang talaga yung gusto ko nun. Tapos wala lang, naghihintay lang ako sa kanya kung ano ba, kailan kami magkikita, ganyan, kailan siya magiging okay, kailan siya magiging free, ganyan, kailan niya ako liligawan. Okay. Pero ang tanong ko naman sa'yo, no, siya ba? May kinakausap ba siyang iba habang naghihintay? Ayun, sakit, diba? Hindi ko talaga alam. Bakit? Diba? Kasi, syempre, yun nga, nasa desisyon naman natin na maghintay kahit walang assurance na mananalo ka ba sa huli, diba? So, yun. So, talagang true love talaga yung nararamdaman mo noon. Hindi rin naman, love lang. Hindi naman true. Okay. Hindi, I wouldn't know kung true love yun. Kasi hindi ko rin naman siya, alam mo yun, hindi na ako nagtiyaga after 1 year. Sabi ko, maximum na to yung 1 year. Teka lang, hindi ka ganun kagwapo. Ayoko nakitang hintayin. Grabe, 1 year? 1 year. Nakaya mo yun? Iniiyakan ko pa yun kapag oo, ganun. Naku. Ikaw ba, yung 3 months na pinaghintay mo, sinagot ka naman? Oo, sinagot ko. Ayong Sinagot taray, ako. good for you. Pero after 3 months or 4 months, naghiwalay din kami. Ako nakipaghiwalay. Bakit? Ikaw? Oo. Bakit? Na-realize mo na hindi pala. Oo. Hindi pala kayo swak together. Kumbaga, eto siya, andoon ako. Magkalayo. Hindi naman magkalayo. Hindi, I mean yung interest ninyo. Oo, magkalayo yung interest namin. Kasi syempre, kung hindi naman talaga kayo magkiklik, di ba? Ano pang hinihintay nyo? Kumbaga hindi kayo nagmi-meet. Oo. Edi, you're bound to break up din na rin naman, di ba? Edi, mag-break na lang din kayo ng mas maaga pa, di ba? Kaysa naman sa maghintay pa kayo ng ilang pagkakataon na ipilit nyo pa ng ipilit, well, hindi naman nag-work din naman talaga. Oo. So anong gagawin nyo doon? Nagsasayang lang kayo ng oras, di ba? Edi makikiwalay na lang kayo. Hindi ka nag-adjust sa kanya, tapos siya hindi rin nag-adjust sa'yo? Nag-adjust kami, pero yung pag-adjust namin, kulang-kulang pa rin talaga. Oo. So ayun, edi nag-break na lang talaga kami. Yun yung mas okay. Hindi, tama. Mag-break na lang kung hindi talaga nararapat. Tama. At syempre naman, eto pa ang masakit dito, DJ Lindsay. Ano yun? Sa ating message sender kanina, kaya daw sila naghiwalay kasi pinagpalit daw siya sa lalaking mas gwapo at may kotse. So ayun, dagdag pa. Dagdag pa sa sakit na nararamdaman ni Yuan, yung ating message sender, no? Ang sakit, no? Yung tipong hinintay mo nga ng 1 taon, di ba? Naging kayo for 4 months tapos hihiwalayan ka kasi may nakita siyang guwapo at may kotse. Oo. Pero sakit. feeling ko super sakit yan sa mga lalaki kasi ang mga mga lalaki egotistic kayo Tama. 'Di ba? Yes. So, well, hindi mo naman din masisisi yung tao, Baby Toby. Para sa akin lang to bilang babae. Kung maiba yung preference namin, 'di ba? Kasi kung halimbawa mahirap na ako tapos gusto kong umangat sa laylayan ng lipunan, 'di ba? Syempre, gagawa ko ng paraan para alam mo yun, ma-up din yung standard ko, mangangarap ako, ganyan. So, yun. Kung yun yung swak sa pangarap ko at may chance naman, may opportunity, why not? So ikaw bilang babae, ano mas pipiliin mo? Yung lalaki na mayaman or yung lalaki na sasamahan mo para umangat kayong dalawa mismo? Alam mo? Hindi ba pwedeng mayaman tapos mahal ko? Bakit hindi ba pwede yun? Siyempre, part na rin yun ng gano'n, di ba? Mahal mo sila parehas. Okay. Diba? Sabihin natin, mahal mo sila parehas. Pero ngayon, yung sino yung pipiliin mo? Yung taong mahal mo na medyo hindi pa nandoon sa taas, pero magtutulungan kayong dalawa para umangat yung mismo dalawa. Or, etong mahal mo na nasa taas na, ikaw, rekta na kagad dun. Parang instant ganun. Teka lang, saan galing yung yaman niya muna? Ano lang naman to? Sige. Like for example, sige kasi ganito. Kung galing yung yaman niya sa magulang niya or pamilya niya mayaman talaga, medyo eki sa akin yun. Okay. Pero kung yung yaman niya, ipinaghirapan niya, diba, talagang dugot pawis, tapos nandyan siya sa taas because of his, efforts at saka sakripisyo, doon ako. Okay. Kasi tutulungan niya ako na umangat Yes. Kesa dun sa, sorry ideally speaking, dito na lang kasi mas matututo ako dito. And like, mag-start kami from scratch, baka may chance pa na pwedeng pareho kaming mabankrupt or pareho kaming, ganon. Para sa akin lang yun. Okay. Yun, para akayin niya ako, turuan niya ako. Kasi sabi mo, pareho naman silang nagmamahal sa akin. Oo. Mahal ko rin naman sila. Dala-dalawa. Gusto mo yung dala-dalawa? Pero para sa akin, no? Para sa'yo, ikaw? Kung papapiliin, no? Gusto ko yung sabay kaming yayaman. Bakit?
Kasi kapag kunwari na bankrupt kami in the future, yumaman na kami. Oo. Diba? Kunwari, yung pinili ko, yung mayaman na. Tapos na bankrupt kami ng in the future, no? Hindi niya na alam kung paano yung gagawin ulit from the start, diba? Kumbaga, hindi niya na pagdaanan yun. Diba? So para sa akin, mas gusto ko yung from the start, tapos yaman kami parehas. Tapos para sa akin kasi napaka-fulfilling nun eh. Yung tipong sabay kayo nagkaroon ng sasakyan, sabay kayo nagkaroon ng bahay, di ba? Pinaghirapan nyo talaga. Para saan mas masarap yung ganun? Kaya tinatanong ko sa'yo kung saan galing yung yaman niya. Kasi yun yung sinasabi ko, mahirap yung tipong hindi niya na alam kapag zero na siya. Yung ganong feeling. Unlike kapag, alam mo yun, pinaghirapan niya yung yaman niya, pinagtrabahuhan niya. Alam niya yung step by step. Alam niya yung feeling ng devastated ka because zero ka, ganyan. So yun, very important sa akin kung saan galing yung yaman ng Tama nga naman, di ba? Dapat nga naman talaga kapag kasi yung mga magulang niya yung mayaman, di ba? Parang dedepende siya sa dalawa sa magulang niya di ba? Ngayon, kapag nawala na yung magulang niya ng like for example, nawala na ng pera, di ba? Na bankrupt, di ba? Ano na gagawin ng lalaki? Meron na ako na experience na ganyan. Kaya no sa akin yung nakadepende sa magulang. Anong nangyari? Huwag na natin Okay, sige. Huwag na natin ipakwento dahil malalaman ng mga panggano. Kopya. So yun mga panggano, sa ating message sender, no? Nako, good luck sa karir mo at syempre sa iyong love life. Ngayon naman, kung ikaw ay pinagpalit sa mayaman, sa may kotse, sa gwapo, no? Okay lang yan. Improve mo ang sarili mo. Gawin mo tong inspirasyon, motivation para naman yumaman ka at pumogi ka. True. At saka makakahanap ka rin ng swak sa gusto mo. Oo. Kasi syempre, di ba, kung ikaw ay nakakapaghintay ka ng isang taon, di ba? Nako, deserve mo ang totoong pagmamahal. Totoo. For example, DJ Lindsay, di ba? Naghintay ng isang taon. Di ba? Pero ngayon, ang saya-saya na niya. Engaged na ako. Engaged na, di ba? Di ba, lahat ng sakripisyo natin dapat nasusuklian ng tamang pagmamahal. Okay? Push yan. Gary, kapit lang. Tama ka dyan. So anyway, eto na nga DJ Lindsay, mamimigay na naman tayo ng 1,000 sa programa mo. Okay, sa programa ko. Okay, alam mo na ha. Okay. Pero this time, ipapadinig ko muna sa kanila para may idea na sila kung ano yung papahulaan natin. Sige, Okay, push. so Lola Kerps, hinahanap na naman kita. Magsalita ka na. Okay? Tunog ng pera kay sarap sa tainga. Pero di ba't mas masaya pag nasa palad mo na? Kung matalas ang pandinig at mahusay manghula, pakinggan na. Tunog! Pera! Ay, paano ba yan? Magkakaroon tayo ng tunog pera for the day. Di ayun na nga. Bali na naman. Diba? Nakakalito kasi. Kerry! Anyway, maraming salamat Lola Kerps at Papa JT. Thank you so much sa information. No? So ito na nga mga pangga, talasan ng inyong pandinig para naman makahula na kayo sa programang Lihim ng Liham kung ano itong pinapahula namin para manalo kayo ng 1,000. 1,000. So G. Ano yun? Teka. Talaga ba? Ano ba yun? Parang ano? Sige, isa pa nga. Ano yun? May iba akong naalala. Ano naalala mo? Nangilo ko bigla. Sige. Kasi, Isa pa, dahil malakas kayo sa amin, isa pa, okay? ba yan, chairman? Naiisip mo, chairman talaga. Ay nako, sino ba nakaisip na itong Ano ba kung kanino yan? So anyway, bibigyan ko na kayo ng clue ha. Ang clue natin dito na makukuha nyo kay Baby Toby ay napapawisan. Ay! Yan yung gusto natin, napapawisan. Gusto ni ni Kapitana Sisa, yung mga pawis-pawis. Pawis-pawis. Oo. Si Kapitana Sisa, yung mga Ay bet niya. nako. Kaya naman mag-abang na kayo sa programang Lihim ng Liham. At para naman nang sa ganun manalo kayo ng 1,000 or 1,000 pesos in English. Yes. Okay? Kaya naman susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. Siyempre nakakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo.
Walang iba kundi si DJ Baby Toby na pwede nyong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Okay? For the meantime, habang nasayaw si DJ Lindsay dito, pagbalik tugtugan muna tayo. Here's Dilaw with Uhaw, all here at your number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo